meron sa hadith bago sumunod itong isang pangalawang speaker po natin. أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال متى الساعة؟ قال ما وماذا أعددت لها؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال أنت مع من أحببت؟ قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت؟ قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. Isang tao dahil isang lalaki ay pumunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kanyang tinanong, "Oh, sugo ni Allah, mata sa'a? When will be the hour will come?" Kailan yung huling araw? Kailan mangyari yung huling oras natin dito sa mundo? Qala, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa madha a'dadta laha?" Ano ang iyong inihanda sa pagdating ng oras na yan? At ang sabi ng lalaki, la shay'a, wala akong naihanda o sugo ni Allah. Illa anni, maliban na lamang na tunay na ako ay uhibbullaha wa rasulahu. Minahal ko si Allah at ang kanyang sugo. Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikaw ay kasama mo kung sino yung inibig mo, kung sino yung minahal mo. Qala, sino yan? Si Allah at saka si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Anas, si Anas bin Malik, sabi niya, "Fama farahna bi shay." Sobrang naging masaya kami. Hindi kami nagkaroon ng ganong kasaya kahit isang bagay. Farahana bi qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa sobrang saya na narinig namin yung sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Anta ma'a man ahbabta." Ikaw ay kasama mo sino man ang iyong inibig. Qala Anas, at sinabi ni Anas, ako, sabi niya, uhibbu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Inibig ko, minahal ko si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakr, at si Abu Bakar Siddiq, si Umar bin Khattab, wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum. At nawa ay ako ipapabilang sa kanila, kasama nila, makapasok sa paraiso dahil sa pagmamahal ko sa kanila. Wa illam a'mal bimithli a'malihim, kahit pa man hindi ganon katindi, hindi ganon kalakas ang pananampalataya ng mga gawa nila sa akin, kumpara sa akin. So, yun yung hadith yan. Shukran. At ang sunod na speaker natin, barakallahu fikum, ay ang kanyang title, Remember Death, Destroyer of Pleasures. Akthiru dhikra hadimil laddat. At ang magde-deliver po nito ay ano yung Sheikh Masbar, ano yung sabi mo sa kanya kanina? May word ka sa kanya kanina na. Ha? May word ka na sinabi mo tungkol sa kanya kanina eh. Magandang lalaki, mapagmahal na lalaki. Ayan. Tayong lahat ay magmamahalan at damihan natin ang pag-alaala sa kamatayan dahil lahat tayo ay patutungo doon. Falyatafaddal fadilatukum mashkura al-Sheikh al-Ustad Abdullah Ider. Shukran. Wah, saan dito? Saan basta dito? Dalawin natin para sa isa. Ano ba yan? Alhamdulillah alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa ja'ala dhikral maut wa'idan li nafsi wa mudhakkiran bil akhirah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Una ay pinupuri natin at pinapasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakataong ito. At nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kamatayan at ang buhay para tayo ay subukan kung sino ang may pinakamagandang gawain sa atin. At ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-aalala sa kamatayan para atin itong
makunan ng leksyon. At ito ay bilang paalala sa atin na mayroong kabilang buhay. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah. At ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang huling sugo at alipin. Naway ang kapayapaan at pagpapala ay igawad ng Allah sa kanya, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga samahan at sa ating lahat na tumatahak sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga kapatid, ang topic natin, alam na siguro natin, ito ay ang paramihin natin ang pag-aalala o pag-alala sa kamatayan dahil ito po ay ang sumisira o ang sumisira, mayroon bang ibang term? Sumisira ng kaligayahan. Kaligayahan. Subhanallah. Ito ay hadith na mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ito yung topic natin. Ngayong araw, sana masaya. Pero dahil sa ang ating topic ay kamatayan, huwag muna tayo magsaya. Ang karamihan sa mga tao sa araw na ito ay nagsasaya. Di ba? Pero maganda yung atin silang salungatin sa kanilang mga selebrasyon. Hindi tayo kasali doon. Ang atin, alhamdulillah, ay mag-aral. Alhamdulillah, mayroon tayong pag-aaral at ito ay ang mas ikakasaya ng isang mananampalataya. Mas masaya tayo ngayon kaysa yung ibang nagdiriwang ng kanilang mga, yung kanilang New Year, kumbaga. So balikan natin ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, "Akthiru min dhikri hadimil laddat." O sa ibang riwaya, "Akthiru dhikra." Okay, hadimil laddat. So paramihin natin sa ating sarili or sa ating mga kasama, sa ating pamilya, sa ating lahat dito sa pagpupulong na ito, paramihin natin ang pag-alala sa kamatayan. Ang akthiru hadim, ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu min dhikri o al-dhikra. Okay, dhikra hadimil laddat, yung pag-alala nito sa kamatayan dahil ang kamatayan, mga kapatid, ito yung sumisira sa kaligayahan. Hindi ibig sabihin na hindi tayo pwedeng magsaya. Alhamdulillah, pinapayagan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga halal na bagay na para tayo ay magsaya. Hindi yun ibig sabihin. Pero ang tinutukoy dito, yung kasiyahan dapat i-balance natin. Na mayroon ding kamatayan. Mayroon ding, ang buhay natin dito ay hindi tayo immortal dito. Hindi tayo mananatili habang buhay dito. Mayroong tunay na buhay na kung saan sa isang mananampalataya, yun ang tunay na kaligayahan. At ang kaligayahan dito sa mundo ay pansamantala. At ito ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi niya, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Tunay ang dunya na ito, ang mga mata kaligayahan dito sa mundong ito ay panliling lang. Ngayon masaya tayo, bukas malungkot, mamaya masaya, mamaya naman malungkot naman tayo. At ito yung sunnah. Ito yung talagang sunnah ng Allah dito sa mundong ito. Na hindi nananatili ang kasiyahan. La husnun yadumu wala sururu wala bu'sun alayka wala rakhaw. Hindi nananatili ang kasiyahan, darating ang kalungkutan, at ang kalungkutan naman hindi mananatili, darating din ang kasiyahan. Subhanallah. Mga kapatid, ang kamatayan, ano ba ang kamatayan? Ang kamatayan, ito yung paghihiwalay ng kaluluwa sa ating katawan. At ito ay, sabi nga ng title natin dito, hindi ito maiiwasan, hindi ito matatakasan. Subhanallah. Ang buhay natin ay nasa 5 stages, sa 5 estado. Mayroon tayong buhay bago pa tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, bago pa tayo nilagay dito sa takdang panahon na tayo ay mabuhay dito sa mundo. Nandun na tayo, nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pangalawang stage, yung pananatili natin dito. At sabi ng mga ulama, ito yung pinakamahalaga sa lahat. Yung buhay na gugugulin natin dito sa mundo. Dahil dito nakasalalay ang ating kabilang buhay. Ito yung pangalawang stage. Ang pangatlo na estado, sabi pa nila, bago yung sa tiyan ng magulang natin, isang stage pa yun. Kasi nabuhay din tayo sa tiyan ng magulang natin ng 9 months, 8 to 9 months. Kung complete ang mo is 9 months.
Subhanallah. Tapos yung buhay natin dito sa mundo. Manatili tayo 60, ayon nga sa hadith na ang average na age natin ay nasa 60 to 70 lang. Yung mayroon mang lumampas, alhamdulillah, ito na ay fadl ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Pero ito na yung average ng age sa umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung tayo ay 60 na ngayon, maghanda-handa na tayo. Kahit hindi tayo 60, maghanda na rin tayo. Okay? So, ibig sabihin mga kapatid, ay papalapit na ang ating journey sa next journey naman. Ito na yung journey natin ngayon. Alhamdulillah. Tapos, ay susunod na ang kamatayan. Susunod na ang kamatayan at mayroon namang buhay sa libingan. Ito yung hayatul barzakiyah. Subhanallah. At ito ay mas mahaba kaysa mundo, sa buhay dito sa mundo. Ang buhay sa libingan ay mas mahaba dahil maghihintay ng isang tao hanggang sa araw ng paghukom. At darating yung araw ng paghukom at doon yung pinakahuling buhay, ang hahantungan natin, dito mamaya tatalakay ng isa sa mga syekh natin, yung paraiso or impyerno. Pero bago dyan, babalikan natin ang kamatayan. Ang kamatayan mga kapatid, katulad sa sinabi ni Propeta Muhammad SAW, ito po ang sumisira ng kaligayahan. Ito po ang sumisira ng kaligayahan. Alalahanin natin ito. Hindi ibig sabihin na ito ay alalahanin natin. Sabi natin kanina, hindi na ibig sabihin na hindi na tayo pwedeng magsaya. Pwede tayo magsaya basta sa halal lang. Ang gusto lang ipahiwatig or iparating ng Propeta Muhammad SAW na alalahanin natin ito para kunan ng leksyon. Para kunan ng leksyon na mayroong kabilang buhay, na mayroong susunod na buhay dito sa mundo. Dahil ang mundo ay maglalaho. Maglalaho. Maraming hadith, maraming ayah mula sa Quran na ang mundong ito ay maglalaho. At ang ating buhay, ang lahat ng may buhay ay mayroong susunod na kamatayan. Ay mayroong kamatayan. Ang lahat ng buhay ay mayroong kamatayan. At kukunin natin ang ilan sa mga hadith o dalil o katibayan patungkol sa kamatayan. Maraming ayat sa Quran na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa kamatayan para kunan natin ito ng leksyon mga kapatid. Para maalala natin ang buhay natin ay dito sa mundo ay pansamantala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dhaikatul maut. Ito ay lagi nating naririnig. Kullu nafsin dhaikatul maut. Lahat ng may buhay ay makakaranas ng kamatayan. Wala pong makakaligtas nito mga kapatid. Walang makakaligtas dito sa kamatayang ito. Nang nangangahulugan ito mga kapatid, ito ay talagang tuakid. Ang aya na ito ay tuakid annal mauta huwa masiru kulla insan. Lahat ng ang kamatayan, ito po ay ang patutunguhan ng bawat tao. Hindi lang tao, lahat ng may buhay. Lalong-lalo na ang tao mga kapatid. Ito ang isa rin sa sinabi ni Imam Shafi'i sa kanyang tula. Sinabi niya, faman asha alfan aw alfaini fala budda min yawmin yasiru ila al-qabr. Subhanallah. Sinabi ni Imam Shafi'i rahimahullah, sinabi niya, sino man ang mamuhay ng 1,000 taon, wala na siguro sa ngayon, mamuhay ng 1,000 taon, pero para wala na talagang makakatakas dito, or 2,000 taon na. Sabi niya, fala budda min yawmin. At darating at kinakailangan, darating talaga ang panahon na ang lahat ng tao ay tatahakin niya ang kanyang libingan. Subhanallah. Tatahakin niya ang kanyang libingan. At sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Sinabi niya, kahit saan kayo, kahit saan man tayo naroroon. Allahu Akbar. Kahit saan man tayo naroroon, ay aabutan tayo ng kamatayan. Yudrikkumul maut. Aabutan aabutan tayo ng kamatayan. Kahit pa tayo ay nasa pinakamataas, firm na mga buildings. Subhanallah. Walang makakatakas sa atin mga kapatid. Tayo po ay aabutan ng kamatayan. Tayo po ay habulin ng kamatayan katulad ng sinabi sa ibang ayah ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tunay na ang kamatayan na kung saan ito ay tinatakbuhan natin.
Ito ay tinatakasan natin, ito ay nilalayuan natin, ayaw natin kahit pag-usapan natin yung kamatayan, sabi na, huwag mo naman pag-usapan yan. Magsaya muna tayo, killjoy ka naman. Di ba? Magano ang sinasabi ng iba, huwag muna yan, magsaya muna tayo, huwag muna yung kamatayan, saka na yan. Pero yun ang sunna pala na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun pala ang itinuro sa atin ng ating pananampalataya na paramihin at huwag natin ito takasan, huwag natin itong isang tabi sa ating mga usapan. Subhanallah. Sinabi niya na ang kamatayan na kung saan ating tinatakasan o ating nilalayuan, ating tinatakbuhan, fa innahu mulaqikum. Tunay na ito ay sasalubungin kayo. Allahu Akbar. Sasalubungin tayo ng kamatayan. Allahu Akbar. Thumma turadduna ila alimil ghaib. At tayo ay iba, pag dumating sa atin ang kamatayan, ibabalik tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa alim na nakakaalam, siya na nakakaalam sa mga unseen. Wa syahada, sa mga nakalangkad, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. At sasabihin sa inyo, ilalatag sa inyo ang inyong mga ginagawa. Kaya ang kamatayan, mga kapatid, pag-aalala, at inshallah makuha natin mamaya kung ano ang epekto nito, ano ang resulta o ano ang nito sa ating sarili kapag lagi nating inaalala ang kamatayan. O ano ang magiging resulta nito sa atin kapag lagi ito nating inaalala. So, binanggit lang muna natin dito kung ano ang sinabi ng Allah patungkol sa kamatayan. Na ito ay hindi matatakasan, na ito ay darating sa atin, na ito ay talagang sasalubong sa atin. Allahu Akbar. Kahit gaano tayo kalakas, mashallah, yung ibang malakas ang katawan, yung iba ay bata pa. Okay? Yung iba ay matanda na. Yung iba ay walang nakakaalam, mga kapatid. Walang nakakaalam. Sabi nga nila, ang future, yung hinaharap, walang nakakaalam. Di ba? Pero ang kamatayan, alam natin na ito ay darating. Ito yung future na naaalam natin na darating. Subhanallah. Ito yung alam natin. At sinabi pa sa hadith ni Propeta Muhammad, ito yung hadith na laging yung topic natin ngayon, na paramihin natin ang pag-aalala sa kamatayan. Paramihin natin ang pag-aalala sa kamatayan. Ang pag-aalala sa kamatayan, dahil ito ay sumisira ng ating kasiyahan dito sa mundo, sinisira nito ang kasiyahan. Kung mananampalataya ay papaalalahanan siya ng kasiyahan dito is temporary, mayroong kasiyahan sa kabilang buhay na mas hindi po wala ng kamatayan at ito ay tuloy-tuloy. At sa mga hindi mananampalataya, pinapaalala sa kanila, ito ay paalala rin para sa kanila, na sisirain ito kapag namatay sila, ito po ay ang huling kasiyahan, subhanallah, na mararanasan ng mga hindi mananampalataya. Ito yung last, dito sa mundo, ito yung last, ito yung pinakahuling na kasiyahan mararanasan nila. Pero sa mananampalataya, ito yung umpisa. Ito yung umpisa, inshallah, kapag ang isang tao makapasok tayo, nihiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na makapasok tayo lahat sa paraiso. Ito yung umpisa ng kanyang kasiyahan. Tinatakasan natin ang kamatayan, pero ito yung parang sabihin nating portal para makapunta tayo sa paraiso. Ito yung daan para makapunta tayo sa paraiso. Hindi maaaring makapasok ang isang tao sa paraiso kapag hindi darating sa kanyang kamatayan. Kaya, ano ba ang makukuha nating aral sa pag-aaral ng kamatayan? So, inshallah, ito ay kukunin natin. So, sinabi pa ni Propeta Muhammad SAW, inulat sa hadith ni Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma, qala, akhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Faqala, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manatili ka dito sa mundo na parang ikaw ay stranger. Ikaw ay estranghero o ikaw ay traveler, maglalakbay. Dahil dilipas tayo dito, aalis tayo dito. Hindi po ito ang huling hantungan ng isang tao. Kaya, at ganoon din ang libingan, hindi po mga kapatid, ito ay sa akida, mutaalik sa akida, na mayroong iba na kapag namatay ang isang tao, siya ay mashallah, nilalagyan nila ng RIP. Ano yun? Rest in peace? Walang rest in peace. Subhanallah. Yun, mas tama yun. Okay? Tapos, mayroon pang iba na nagsasabi na iba ay siya na ay nasa huling hantungan niya. Sabi ng mga ulama natin, hindi po ang huling hantungan natin ay ang ating libingan.
Ang huling hantungan ng isang tao kapag siya ay mananampalataya, imma jannah or imma nar. Yun ang huling hantungan at ang libing isa lamang sa stage, isa lamang sa dadaanan ng buhay natin. Pero hindi tayo doon mananatili. Mananatili tayo doon pansamantala, katulad ng pananatili natin dito sa mundo, at darating ang panahon, babangunin ng Allah at tayo ay inshallah ilalagay sa paraiso. Ang mananampalataya at ang hindi mananampalataya ay doon po sa impyerno. Na'udzubillah. Ang pag-aalala sa kamatayan, sinabi rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur." An ziyaratil qubur. Ala fazuruha fa innaha tudhakkirukumul akhirah. Sinabi ni Propeta, ito na yung pinaka-rason, mga kapatid. Ito na yung pinaka-dahilan kung bakit natin alalahanin ang kamatayan. At ang pagbisita sa libingan, sinabi ni Propeta noon nung bago-bago pa ang mga sahaba sa Islam, ay pinagbawalan sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bumisita sa libingan. Na bumisita sa libingan. Pero nung tumatag na ang iman, siyempre sila yung pinakamatatag na iman, nung matagal na sila sa Islam at matatag na ang iman sa kanilang puso, ay pinahintulutan or sila na ay pinayagan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dalawin ang libingan. Para saan? Para tudhakkirukumul akhirah. Para ito po ay maalala natin na mayroong kabilang buhay. Subhanallah. Mga kapatid, ano ang epekto ng pag-alala or pagpaparami ng pag-alala sa kamatayan? Una-una mga kapatid, sa ating paniniwala, sa ating pananampalataya. Ito po una-una, ta'zizul yaqin billahi wal akhirah. Ito ay paglagay ng yung pag-confirm or paglagay mismo. Mapalago pa natin ang ating paniniwala sa Allah at sa kabilang buhay. Mapapalago pa natin, mapapatatag pa natin ang ating paniniwala dahil alam natin mayroong kabilang buhay, mayroong Allah subhanahu wa ta'ala na maghuhusga sa atin. Mayroong kabilang buhay, mayroong kamatayan, tapos may kabilang buhay, huhusgahan tayo. So ito po yung isa sa mga pinaka-epekto ng pag-aalala natin. Ito yung maging resulta kung sa pag-aalala natin ng pagpaparami natin ng pag-aalala sa kamatayan. So napaparami natin na ang buhay na ito ay darul ikhtibar. Ang buhay nito ay pagsubok. Ang buhay na ito ay pansamantala. Sabi natin kanina, wa anna al-jaza'il haqiqi yakunu fil akhirah. Ang tunay na reward, ang tunay na gantimpala, ang tunay na kasiyahan ay ang nandun sa kabilang buhay, mga kapatid. Pangalawa, ziyadatul khusyu' fil ibadah. So kung maalala natin ng kabilang buhay, ay nadadagdagan ang ating khusyu'. Ano ba yung khusyu'? Kataimtiman ng ating mga pagsamba. Yung tumataimtim ang ating pagsamba. Katulad halimbawa ng sala. Kapag alam natin na ang kamatayan ay darating kahit anong panahon, hindi siya madelay, hindi rin siya advance. Ang kamatayan is nakatakda. Hindi siya advance, walang delay sa kamatayan, wala ring advance. Kung hindi ito ay nakatakda, nandyan, yun yung qadar mo, abutan ka ng kamatayan sa anuman na itinakda sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ang pag-aalala sa kamatayan ay nakapagdadagdag sa ating kataimtiman sa ating mga pagsamba. Katulad ng hadith na sinabi ni Propeta Muhammad SAW patungkol sa salah, salli salat al-waddi. Magsala kayo ng para bagang ito na yung huling salat. Dahil hindi natin alam, mamaya makapagsala pa ba tayo? Ngayon nagtitipon tayo? Marami tayo? Hindi natin alam. Na darating ang kamatayan sa sino man sa atin. Na kung saan alam natin, hindi natin ito matatakasan, mga kapatid. At pangatlo, al-hirs ala ta'ati wa tarkil ma'siyah. Ang paparamihin natin, may ini-encourage natin ng ating sarili. Kung maalala natin na mayroong kamatayan na hindi natin alam kung kailan darating, ay mapaparami natin, nai-encourage natin ng ating sarili sa paggawa ng napakaraming pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Napakaraming pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. At isa dito, kabaliktaran, ay ang naiiwasan natin
ang paggawa ng kasalanan. Yung paggawa ng kasalanan, kapag naalala natin, ngayon ay hindi ko alam. Dahil sa lagi mong inaalala ang kamatayan, ito po ay darating, hindi natin alam na darating sa iyo. So iniiwasan mo at nilalayuan mo yung paggawa ng kasalanan. Nilalayuan mo ang paggawa ng kasalanan. Dahil ang isang tao na lagi niyang naalala ang kamatayan o alam niya ang kamatayan, kad ya'ti fi ayyi lahdatin duna sabikin wa idha, walang warning sa kamatayan, mga kapatid. Walang warning na ikaw ay mamaya mamatay ka na o maghanda ka na, walang ganon. Kung alam niya ganon, ay pinaparabid niya ang kanyang kabutihan dahil alam niya ito yung zad niya, ito yung baon niya sa kabilang buhay. Allahu Akbar. Ito yung baon niya wala tayong ibang baon, mga kapatid, sa kabilang buhay kung hindi ang ating mabuting gawain. At walang pinakamasamang baon kung hindi ang kasalanan sa kabilang buhay. Allahu Akbar. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yub'athu kulla abdin ala ma mata alay. 5? Okay. So, babangunin ng Allah subhanahu wa ta'ala, i-resurrect ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng alipin. Ang lahat ng alipin kung ano yung kinamatay nila. Allahu Akbar. Kung siya ay nagsasala, babangunin siya sa ganung kalagayan. Kung siya ay nasa hajj, babangunin siya sa ganung kalagayan. Allahu Akbar. So, kung yun ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ngayon, ano naman ang epekto nito or magiging athar nito sa ating oras, mga kapatid? Una-una, pahalagahan natin ang ating oras. Pahalagahan natin ang bawat segundo, bawat minuto na mayroon tayo dito sa mundo. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Kapag natapos tayo sa mga gawain natin, ay magtungo tayo sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magtungo tayo sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi pa ni Propeta, wag natin sayangin ang bawat segundo, ang bawat minuto na mayroon tayo dito sa mundo. Maliban na ito ay sa kapakinabangan natin sa kabilang buhay. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali salihah qabla an ya'tikumul maut. Subhanallah. Magunahan kayo, mga kapatid. Magunahan kayo sa paggawa ng napakaraming kabutihan bago pa dumating sa inyo ang kamatayan. Dahil wala na pong saysay. Hindi na tayo wala nang compensation sa kabilang buhay. Hindi na tayo pwedeng mayroon ako na sayang na oras, kailangan kong bawiin. Wala na. Putol na. Kaya tulad ng sa hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya na kullu idha mata al-insan inqata, nakalimutan ko yung hadith. Okay, so kapag namatay ang isang tao, mapuputol lahat ng kanyang gawain. Wala tayong magawa maliban sa saan? Sa ating ibadah, sa ating naiwan, sa ilm na naiwan natin. Inshallah magkaroon ng pakinabang ang ating mga anak na mabuti, magdudua sa atin, ang sadaqatun jariyah na ating ipinundar dito sa mundo at tuloy-tuloy ito magkakaroon ng pakinabang sa atin. So dahil kunti na lang ang oras natin, at sinabi pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ang matalinong tao, ang isang wise na tao, ay yung lagi niyang sinasamantala ang oras niya dito sa mundo. At nagtatrabaho siya para sa kabilang buhay. Yun ang tunay na matalino, mga kapatid. At kunin lang natin ng ilan sa mga sinabi ng mga ulama natin, mga salaf. Una, banggitin natin ang sinabi or nabanggit patungkol kay Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Sinabi niya, kana idha dhakara al-maut yabki bukaan shadidan wa yaqul. Naiulat na si Umar bin Abdul Aziz, kapag naalala niya ang kamatayan or ipinapaalala sa kanya ang kamatayan, siya po ay umiiyak ng matindi. Allahu Akbar. At sinabi niya, kayfa la abki wa ana a'lam anni sa'ufarikul ahbab. Paano hindi ako iiyak na kung saan alam ko na iiwanan ko at maghihiwalay kami ng aking mga minamahal. Wa askunut turab. At ako ay, subhanallah, ako ay mananatili at matitira na sa turab. Saan turab? Yung lupa. Titira na sa lupa. At sinabi niya, wa uwajihul hisab.
at doon sa libingan o sa turab na ako ay puhusgahan. Subhanallah. Yun ang sinabi niya. At sinabi ni Sufyan al-Thawri, sinabi niya, rahimahullah, idha dhakartul maut, faqad inqata'a amali, idha dhakartul maut, faqad inqata'a amali fi dunya, wa man qata'a amaluhu, wa man inqata'a amaluhu, ijtahada fil amal. Sinabi ni Sufyan al-Thawri, kapag naalala ko ang kamatayan, tunay na nawawala ng kagustuhan ko o hope ko dito sa mundong ito. Subhanallah. Tapos, sino man ang nawala ng hope sa mundong ito, ay pinaparami niya ang kanyang gawain para sa kabilang buhay. So, yun ang sabi niya. At dahil meron pa tayong 1 minuto, marami pa sana. Okay. At banggitin na natin ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Subhanallah, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katakutan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa panahon na tayo ay magbabalik sa Kanya. At yung panahon na magbabalik tayo sa Allah, ito yung kamatayan. Magbabalik tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa oras ng ating kamatayan. So bago pa dumating ang kamatayan, isa ito sa mga pinakahuling aya na binaba ng Allah sa loob ng Quran. Allahu Akbar. Nakatakutan natin ang araw na kung saan magbabalik tayo lahat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alalahanin natin mga kapatid, itong mundong ito, pwede naman tayo magsaya. Pwede naman tayong magiging happy basta sa halal na pamamaraan, pero lagi nating alalahanin sa ating sarili ang kamatayan upang makunan natin ng leksyon, upang makunan natin ng aral na ang mundong ito ay pansamantala at mayroong tunay na buhay, tunay na kaligayahan sa kabilang buhay. Ilan na ba sa mga kapatid natin, naalala ko lang isa sa mga kasama namin at kaibigan namin, subhanallah, hindi natin alam, Allahu Akbar, na bigla na lang namatay. Diba? Bigla na lang, walang nakakaalam mga kapatid. Allah, kailan lang mayroon pa kaming, sa araw na yun, mayroon talaga kaming usapan na magtipon kami, yung namin. Subhanallah. Sa araw din rin, doon siya kinuha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, subhanallah. So, sana ay hiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na hindi tayo, kumbaga yung huli na ang pagsisisi. Kung magsisi na lang tayo, nandun na tayo sa kabilang buhay, bakit hindi ko sinamantala, bakit hindi ko dinamihan ang aking mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, aking ibada, na kung saan ito yung aking abaon sa kabilang buhay. So hanggang dito na lang, nagsisignal na si Ustad Mahmud. Barakallahu fikum. Nasa Allah an yarzuqana husnal khatimah wa an yaj'alana minadh dhakirin al-mauta wal musta'idina li liqa'illah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا جزاكم الله كل خير الشيخ عبد الوهاب. Allah din na muna meron pa kami 1 minuto na 2 minuto. Ustad, yung pinakamatinding question para mabigay tayo ng isang surprise gift sa kanila. Kanina kay Chef Linzbar, wala nakasagot eh. Sana ngayon ay meron na makakasagot at maibigay yung surprise gift natin. Okay. Pinakamatindi? Okay. Malaki. Kasi maraming nakikinig sa mga kalalakihan. Yung mga babae, mas marami. Okay. Sino ang makakapagbanggit ng hadith ng yung topic natin? Ha? Ilang hadith ba binigit? Isa lang itong topic lang na to. Itong Arabic nyo lang to. Yung hadith na patungkol dyan. Yung hadith ko, yung topic natin ngayon. Translate lang daw ito. Arabic. Kasi sabi yung pinakamatindi raw eh. Arabic lang daw. Mga lalaki daw. Mga lalaki, wala? Parabol mo na lang, sir. O Tagalog na lang. Tagalog. Tagalog. Yung hadith mismo yung hadith. Hindi ito yung nakalagay dito. Tagalog. Yung hadith
pinakamalapit na pagkasalin. Baka pwedeng banggitin mo yung hadith para i-translate nila. Magitin natin? Hindi na mahirap. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Akthiru dzikra hadimil ladzat." Sige. Lahat na may buhay, magkaroon sa kamatayan. Masya na sa aya yun. Ayun. Si Hamdan. Hamdan. Mabuhay tayo sa dunya. Hindi rin. Malapit. Confid dunya ka nakagarib. Di ba? Yes. Adam. Paghahanda sa kamatayan. Paghahanda sa kamatayan. Dikra. Ayun, yun. Sa ladies na tayo, tatlo. Mayroon nagtaas doon sa naka-blue. Hijab. Ayun, yun, sa kanan. Ayun. Ito. Hindi naman ang mabuhay na isang libingan taon. Hindi. Hadith. Yan, si sister. Aksiru. Paramihin natin ating pag-aalala sa ating kamatayan. Boom. Ayun. Okay. Ang sumisira ng kasiyahan. Yun yung kamatayan. Okay. Saan pakibigay na lang? Allahu Akbar. Nakuha ni sister. Kalahati. Questions, meron po tayo. Hati tayo. Amounted to 100 dirhams. Alhamdulillah. Mubarak at brothers, sa pagkakataon na ito, tinalo tayo ng sisters. Sana naman po ay bumawi tayo inshallah. Sheikh Abdullah. Barakallahu fikum ya Sheikhna Al-Ustad Abdullah Idem. Masya Allah.